Kung masabtan nato dinhi gitugyan sa Ginoo kanato si Og nga hari sa Basan. Ingon man ang tanan niyang katawan, giurot nato sila pamatay ug giilog nato ang 60 niya ka syudad o ang tibok yuta sa Argob nga sakop sa gingharian ni Og. Dili ni basta-basta tungod kay kaning yuta kining syudara daghan ni siya kalakip na bansa. And these people are not ordinary people, no? Tungod kay ang ilahang height, ang ilahang pangbarog, mighty gid sila tan-awon. Nya ang ilang height tangkad. And then ang ilang mga towns are fortified city, bantugan, habog. Unya gipalig-on og habog ang mga kota niya hanggang haan sa trangkahan, mga putaw. Dili ni siya sama sa uban nga mga syudad nga kahoy. Ila putaw gyud, but kung masabtan nato, gilaglag sila sa Ginoo. Dili lang kay sila, but the entire city and katong mga apil pa tong mga lugar nga sa isinta ka syudad na ilog nila, no? And then gilaglag sa Ginoo ang syudad pud sa Sihon. Unya gipamatay ang lalaki, babay, bata, way na bilin. Apan gidala nato ang tanang kahiyupan ang butang nga nakuha nato gikan sa syudad. All the things nga giingon sa Ginoo nga pwedeng dalon kuhaon, like bronze, gold, and silver, na-acknowledge po na sa Ginoo. Pero katong uban nga dili na or unclean atubangan sa Ginoo, naapil na to siya og kasunog. Pusa nailog na to gikan sa duha ka hari sa nga Amorihanon ang kayutaan sa tabok sa Jordan. But dili ni siya ordinary battle kung nahon-nahon nato, no? Pero ang giingon sa Ginoo nga dili gid sila dapat madlok because this is the battles, the defeat. Nga ingon ang Ginoo, you will take possessions of their lands. Nya kung maingon tag possession, kuan na siya, di na basta-basta ka ipwestuhon gina ninyo whatever it takes, no? That's why when God declares to us nga ayaw mo kabalaka, pustuhan gina ninyong lugar or pustuhan gina nimo nga posisyon or pustuhan gina nimo siya kanang maangkon gina nimo nga lugar, maangkon gina nimo nga work, maangkon na nimo nga job, maangkon na nimo nga family or relationship. And kung naay mo yaga-yaga sa imong pamilya, dili kanila matarog kay masking pagdato na sila or rich or powerful politician or whoever there are, dili mo maunsa kay when the Lord says and nga inyuha di mo ma-destroyed from that any kind of hindrance or any kinds of people or any kinds of threats, dili gid mo matarog. And ako masabtan na to all the cities yang ilang inhabitants, no, tanan hayop, kayutaan, tanan nga naa dinha were also destroyed, all the cities. And then kung like I mentioned, the Ogs, uh, kanang kini nga lugar, king of Bashan, there are descendants of Rephaim. So in short, renowned men din sila. Ang ilang height are not ordinary. Dili siya ordinary. Kaya nga naman, ang ilang mga height, roughly 13 feet, 13.5 feet, na-mention man din ni 13.5 feet long or 6 feet wide. Ano ilang mga height no niya. Pila raman tanong, layo rajud guys. Sa ilang ordinary height, compared to the Israelites, layo ra kay sa kamatuoran. Mo nang kuan gid sila, mahadlok gid ka kung naon-naon nimo, no. But ang Ginoo nag-mention naman gyud, nagdeklara naman gyud nga ihatag gining lugaran ni, and this is what you are going to do, nga itugyan ko man kini sa inyo you have to obey me. And particularly, kita sige tagpangayo, pero na tayo obedience sa Ginoo. Di kita gihapon ato maangkon ng gihatag sa Ginoo sa ato. We will need to obey kung sa iyang ihatag or gusto ihatag sa ato so that pag kanang pag giposition na ta sa Ginoo, makuha na ginata na. Kinaan naman ta dinha. We are sama sa mga Israelites, they are now entering to the promised land. Hapit na, no, naana sila sa boundary of Jordan River, and across that mauna to, actually this area pa lang naana okay na. I mean, across that naana po mo position ato nga lain nga tribe.
So all those tribes kailangan lang gid nila nga makuan gyud ka na pakigbatok gid sila. Hindi gid sila magunahuna og kanang pili-pilihon gitani tag-as ra ba kaayo. Ang gusto sa Ginoo, we need naa sila courage to do that. Dili pwede nga dili sila mulaban. So laban-laban lang gyud. Kay mao man ni gusto sa Ginoo sa ila. When God wants them to strike, no? Kumbaga sa ato pa na nga kanang idioms, strike while the iron is hot. So, in other terms, while you're still young, you have to strike it right away. Or kailangan, kung naay opportunity, strike while the iron is hot. Or kung naay samtang bata pa ka, kuhaon mo tanang mga oportunidad na pwede nimo makuha. Or even though dili ka not that young, pero kuan pa man gyud, able pa man gyud, why not? No? So inaan na ang gusto sa Ginoo. Pero when the Lord tells you to not or do not do anything. Ayaw paglihok, ako na'y bahala. Di po ta magsigig anxious nga. Lo, di ko gihimon saan ni Lord ana. So naay mga inaana nga situations sa atong life nga ah, kung kanang paminaw gyud nato wala may nagalihok, wala may di man ako makita ang sign, mura tag maratol. Pero ang Ginoo, he has his own way. He has his own time frame. He's rarely dili siya usahay, dili siya perminti sayo. Kay kuan ra kay na sa iya nga masayo-sayo siya. Kay ang iya gid on time gid siya. Di po siya delayed. Right on time. So inaana ang Ginoo magpamamot. Even in the last minute no nga, last minute prayer nga nag-ampo ta. Itubag dayon sa Ginoo. Unya human ta nga, last minute naman jud wa na chance pero nung nag-ampo ta right away gitubag din sa Ginoo. So daghang mga pamaagi ang Ginoo nga siya ray nasayod. Dili nato siya pwedeng pangunahan, di po nato pwedeng diktahan ang Ginoo. Kay when the Lord says kanang advance, we need to advance. When the Lord says nga stop, ayaw jud paglihok. Hunong sa jud ka sa inana ang Ginoo because there is a power sometimes in the delay, not in the time of waiting. Kanang nagahulat ka nga di wa kay makita, there is power because it's not delayed. But I mean, it's not delayed in the time of waiting. It's God positioning us kay makuha na nato ang dapat natong kuhaon pinaagi sa grasya sa Ginoo. So na siya inana ang mga pamaagi. So the land was conquered. So makita nato dinhi. So in particular kung tan-aw nato sa map. So this is the map. Okay, so mo ni ang Kingdom of Bashan, the upper part niya. Ang Sihon diri sa lower part, the Kingdom of Ammon. So naa si King Sihon din ha. Sa Kingdom of Bashan naa si King Og. And all these fortified na cities or countries, kumbaga nakuha na nila. Actually, lisod kay ni nga mga lugaran no, naapay King of Moab, naay mga dagko nga mga syudad ba. And then King of Edom, anang mga lugaran nga murag katingalahan kuhaon pero gihatag sa Ginoo. Kay ang Ginoo man ang naglihok. So, even in the success, masabtan na to nga naagihapon siya gihimo nga kanang dili tanan kanang according sa kanang gitinguha pod sa tao. Kay dinhiya na mention na sa tanan nga mga success nga ilang na-accomplish pero naay kuan dinhiya nga si Moses wala na gipasulod. Pwede lang to siya pasudlo no kay kuan ka nang doon na lang ba ya hapit na experience balag 10 days lang or 5 days lang ipatilaw-tilaw unta siya sa lugar nga ilang makuha na ba or the promise wala niya ilang makuha kay taas-taas pud ba ilang journey pero ingon ang Ginoo you are not permitted to enter the land kay ingon siya although daghan man siyang nahimo pero naay mga butang nga dili na kinahanglan para kay Moses ingon siya but sige ingon sa Ginoo apan gusto man sa Ginoo nga ipakita gyud kay Moses. Kung basahan na to ang 25, let me cross the Jordan River, Lord. Unya ingon siya nga makalatas ako, makakita sa yuta nga ato tabok sa Jordan.
sa matahom nga kabungtagon o sa bukid sa Lebanon. And panasuko kanako sa nasuko kanako sa Ginoo tungod kaninyo wala siya mamati kanako. Siya mingon kanako husto na. Ayaw na akong sulti pag-usab bahin sa nining butanga tungas ngadto sa ibabaw sa bukid sa Pisga ug tan-aw dapit sa kasadpan sa amihan sa habagatan ug sa silangan ug makita mo ang tibok yuta pandili ka makalata sa Jordan. Cannot enter the Jordan nga kuan na gid unta kaayo kanang kumbaga overlooking na jud kaayo makita na gid niya pagid siya makasulod. Pero ingon siya ihatag kang Josue ang kagahom sa pagpuli kanimo. Dasiga siya og lig-una kay siya maoy mangulo nining katawan sa pag-adto dito og siya maoy mo pahimutang kanila sa yuta nga imong makita. Busa nagpabilin kita dito sa walog at bang sa lungsod sa Bet Peor. So God is giving Moses nga kanang kuan an overview sa mao nga lugar. Pero forbidden man siya to enter the Canaan. But he pleaded to the Lord nga pwede ma-change yung mind. So siya, sige, alright. Gipatanaw na lang siya, gipa-permit siya to enter. Kaya gusto magin niya. But he told Moses to ascend nearby mountains. Nga dito na lang siya, mag-overlooking na lang siya, tanaw na lang siya. To look over the land of Canaan from afar. So, makita nato din niya nga if we continue good nga magpadayon sa pagtuman sa Ginoo, ma-overcome ginato ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. And Moses, iyang life, he was a godly man. Wala man ay doubt no, faithful magid si Moses. Nag-follow magid siya. Pero naalagi one time nga wala siya nakatuman sa gisugo sa Ginoo. And wala nakalimti sa Ginoo. But dili na abot pasabot nga gi-judge siya sa Ginoo sa 199 nga iyang nahimo, one lang ang mistake niya, halimbawa lang, dito nagatanaw ang Ginoo. No. But God wants to emphasize nga when we commit bad decisions in our life, hapit na mo balik ang Ginoo sa tanan nimong gihimo sa kalibutan nga basing pagrabi gikan sa gamay pakahantod-hantod nagdako ka nakahimo kag isa and then ginabugtuan kag kinabuhi asa may kuanon sa Ginoo ato asa man iyang although by God's grace siya ra may naside sa tanan wa man ta kabalo kung say kuan pero somehow gusto niya ba nga at the end of our journey nahimo gid nato namantay nahimo nga di maayo na-repent gid nato siya manang isa gid sa pinaka-importante kay na matulog ta sa gabi iba naka-repent gid ta ay wa ta kabalo pagkaugmag bangunon pa ba ta sa Ginoo na pa by chance para sa atua. So we need to repent from time to time kay sayang ang mga panahon ug oras niya nakahimot ang dili mayo wa na to nang pangayo ag pasaylo sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga kung naamantay na yung mga bad decision na pangayuan nato na wala na tay ka ng backtrack ba in the past nga naatay nahimo nga dili mayo wa na to nakapangayong pasaylo unta to na apang tatoy chance no nga makapanyan ay na ngay pasaylo sa imo yan kaagma na lang oy kay kanang ikapoy jud ko sa imuha nagunaw na stress ko or whatsoever di sa ko magpasaylo sa imo ugma na lang nya saya ang ugma kay wa na di ka kamatalas day na lang day nimo so na mga inaana nga mga time nga gusto i-remind ni Lord sa ato that He is faithful gusto niya ang tanan niyang mga katawhan nga maging faithful po at tubangan niya unya kung natay mga nahimo nga dili maayo atubangan sa Ginoo we need to forgive and forget na apoy nahimo sa atoa or kita mismo we need to ask God repentance unya naapot tay chance nga mga igpasaylo sa uban that is why every time nga matulog ta di ba dili na to katulgan ang mga dili maayo nga mga gibati especially sa mag-asawa kay kuan gid siya do not let the sun down nga nagkagalit pa mo or basing kinsa man siguro dapat no di lang kay sa mag-asawa sa mga anak or mga kanang mga ginikanan or kanang mga amigo nga murag katulgan na nato ugma na pero naman po time sa to nga sa tawanan nga kanang pabugnawon lang sa jud ko kay di gid ko gusto og di ko mabugnaw. Ya pagkaugma marang feeling naman okay naman.
Nauban ba yan, no? Kaya nang makatulga na nimo pagkaugma. Mura magnisamot imong kalagot. Nahantod na lang dahil na, nagsige na lang, nag-more, nag-more, nag-more. Hantod nga ni tanom, ni ugat na, di na gini mo masabtan. Makita lang ni mga tao, mura na magkulo-kulo, imong nahuna o kasing-kasing. Sa una, okay raman to, mura wala naman, mura naman kagka nang nagpa-inot-inot lang sa, nagpa-extend lang sa gamay. Hantod ni tanom, because that is the work of the devil. When there are times nga ingon si ang niya ato nang padayunon gipaundayunan nimo okay pagkaugma pasamutan tana nya nadala pug ka sa home sa kaaway and that's the time nga marag di na gid nimo kaya magstorya magpasaylo una kuan naman to kanang luod lang nya hantod na lang di ay ni dulot nas ka kay ibuturan sa imong kasing-kasing. Wala na gini mo na pugnan niya. Every time nga kuan, wala na gin until such time nga dili na gid siya makaya. Until such time nga nag-decide na jud og kanang separation. So kung naay mga time nga inaana gamay pa lang, ikuan na gid na siya, i-address na gid na siya. Because God wants us nga ma-address na daw itong mga sala. Although, di man ni siya pasabot nga si Moises na natanggal na siya karapatan sa gingharian sa Ginoo because uh, we know that Moses naagi siya place in heaven. Sa ato apon because that is our goal in life. Mao na ato ang goal sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. We may have past poor decisions in the past na atong mga nahimong adi maayo and we know na ay mga consequences sa atong mga sin nga nahimo atubangan sa Ginoo. But this doesn't mean nga wala nagi kapasayloan. Because as long as we are alive and kicking, naapay kapasayloan. So, dili po nato nahihikaw nga to sa uban. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo because the journey uh, help us nga sama po sa atong journey sa atong kinabuhing Kristohanon, daghang pong pagsulay. Pero once the Lord tells us to advance, go, we need to go. When the Lord wants us to stop and listen, we need to stop and listen. Kaya naa siya instructions in the time of our waiting seasons. By the grace of the Lord, hatagan ta niya og kanang kamatuoran nga kaniya lang nato makuan say because of our pressures in our times no daghang kay tag mga dapat nga kanang ma-achieve in life and sometimes sa ato apod mismo no kanang kapaspas pa sa oras, uy, nagluto or man ko, hindi na po, maglaban na po ko, taon-taon wala na, nagkuan na, maghimo na po kong luto nun, ana ato ang kuan, daghan kitang mga kuan din, okay, I need to stop, Lord, kay murag di, nagyud, kung inaani lang, murag ma-stress out, nagyud ka, and daghang mga pamaagi sa Lord how to help us nga kanang murag kuanta ma-distress ta somehow we can read or kanang take a break manang ginatawag nga take a break have a Kit Kat or have a break have some tea hinuktok lang sa takadiyot and then okay I'm good or some there wanted to have some massage kay makarelax pud ang massage no or some they want just kanang magbasa lang, kanang reading the word, nga kanang detaching from all of the chaos in this world. So daghang mga pamaagi and sometimes they're right. Ba nagsulat awan mag-drawing and some they are painting. So daghang mga ways and of course prayer and meditation. It's really help us nga makuanta ba, ma-reconnecta diha na pod diha sa Ginoo and reading His Word. Murag daghan tag kay murag daghan kitag ma-learn from that and it's also help us nga kanang magkaroon tag peace nga assurances nga ma-receive nato gikan sa Ginoo. Amen. Praise God. Glory and honor to our Lord may gabi. Ug daghang salamat sa iyang pulong atong na-learn og sa mga naminaw. God bless everyone to the working of the Holy Spirit. Kung natay mga ikadugang, pwede na natin mag-share kung naa or mga clarifications. Amen. Kung naa pa. Naa pa ba? Amen. Or mga kuan. Uh, Ako, takeaway. Yes, May. praise God, salamat sa pulong sa Ginoo karon nga gabi nga iyahang paghatag. Salamat gi for sharing the word of God. So salamat sa Ginoo kay in every battle gyud
dili kita makaingon nga ang Ginoo wala kay naa gyud siya. He fight for us. So ang tanan gyud nga mga kadaugan sa atong kinabuhi pod dili man sa physical nga bahin nga war nga ato ang ma-experience nga naatay mga weapons to fight sa mga kaaway, but in our thoughts sa ato ang emotional nga bahin sa atong struggles nga naatay battle sa ato ang mind. So kana siya uh, tungod na siya sa pagpamuhat usahay sa kaaway or sa mga butang nga kana bang dili nato gusto nga i-let go nga mag-wrestle ta. Wrestle with God nga gusto nato ni unya nga ato alang ding i-let go. Mas mas makita nato unsa ang purpose sa Ginoong Dios sa atong kinabuhi kung diha sa atong kinabuhi natay pag-surrender. So always you trust in the Lord sama sa giingon sa iyang pulong nga nag-ingon. Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So salig lang kita sa Ginoo because He is our chief commander mangyud no. So sa panahon ni Joshua siya ang nahimong chief commander, sa panahon po ni Moises siya po ang chief commander. Pero everything instruction and command gikan man sa Ginoo. So kita mag-obey pud ta sa ato ang our master nga mao si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Sometimes sa ato ang heart and mind nga natay mga desires bitaw no. Pero ang kana bitaw nga desire kana bang sa word of God nga sa Proverbs 3 man siguro na siya di ko kung dili ko sayo. Ingon siya din nga uh, delight in the delight in the Lord and He shall give you the desires of your heart. So na-share lang po na ako nino. Pero once again nga, kanunay nga, ang Ginoo i-remind ta sa iyang pulong nga kung magduol dita kanunay sa Ginoo at ang ato ang kinabuhi, surrender diha sa Ginoo kanunay. Kung unsa ang desire sa Ginoong Dios, mo na ang iyang i-place sa atong heart nga ato ang i-desire. Dili ang ato ang desire nga tumanon sa Ginoo kundi kung unsa ang desire sa Ginoo mao iyang i-place sa atong heart nga mao na ang atong itinguha. So delight yourself, Proverbs 37 verse 4, delight yourself in the Lord. Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. So every day sa ato ang life. So kanunay kita nga muduol diha sa Ginoong Dios because dili wala gitay mahimo sa atong kinabuhi. Because every day is a battle. So kung dili ta mo mutugyan, mosalig sa Ginoo, so mapildi gyud ta. Mapildi gyud ta sa kaaway. So sa life ni Moses nga wala siya nakasulod sa promised land. Tinuod man nga naghangi siya sa Ginoo. Sayang kabahin, dili jud, Lord, wala jud chance. So tungod sa iyang nahimo. Pero the real promised land na nga ato ang gipaabot pod sa atong kinabuhi nga sama pod sa mga Israelite people og ni Moises nga nag-journey to the promised land is in heaven. So naagyoy room for Moses in heaven tungod sa iyahang dili man siya perfect pero nagsalig siya sa Ginoo with all his heart. So kato lang yun ang gusto pod sa ato sa Ginoo, to trust Him nga to surrender Him. Mao gid na ang secret. So sa mag-browse kog mga kuan ba niya na mga quotes na mga kuan. So ang secret ra gyud sa atong kinabuhi to love God and to trust God. So wala lain nga formula. Pero ang gusto pod sa Ginoo ang ato ang love nga gikan sa iyahang gikinabuhi nato sa matag adlaw mao pod ang maipakita ngadto sa uban. So love the Lord with all your heart, mind and soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. So salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga karong gabi nga atong napatalinghugan, dalay ko siya sa walay katapusan. Hinaot pa nga dili gid nimo labay nga kawang kun dili ato adyo may kinabuhi. Amen.
Amen. Praise God. Thank you, May, sa mga additional. Napabatay mga additional questions? Yes, kung naa pa. Sa ko Yes. agi, Yes, sa when. ganina gibasa man to no sa Deuteronomy chapter 3 verse 2 nga na-command dito ba na wag kang matakot sa kanya sapagkat ibinigay ko siya at ang lahat ng kanyang bayan at ng kanyang lupain sa iyong kamay. So ang lesson learned na pwede na itong makuha sa mao nga Bible verse nga gibasa ganina, ang ato ang kusog, ang ato ang kadaugan kay wala siya nakabatay sa ato ang kaugalingong kusog kundi gikan gyud siya sa kadaugan nga gihatag sa Ginoo para nato. So sa adlaw-adlaw nato nga pag kinabuhi sa atong trabaho, sa atong eskwelahan, sa atong mga negosyo, always nato i-remember nga ang tanan nga kadaugan gikan gyud hinatag gikan sa Ginoo. So instead na sige ta o kapuno o kakulba, worry, magampo una ta nga magsalig ta sa Ginoo. Based pod na siya sa ako ang experience bago lang kay mo gid ni siya ang gitatak ni God sa akong mind katong nag-undergo ko sa career progression katong very busy kay mi nga mga days. Gignan ako si Honey pod anina. Ang gitudlo sa Ginoo sa ko ato nga mga days kay ang kadaugan nako katong nag-undergo ko sa career progression ang kadaugan nako sa akong demo teaching or whatsoever kay dili siya based ako ang knowledge and skills kay kung mag-base lang ko sa akong knowledge and skills nga lahi baya ang standard sa mga evaluators no kung kung dili patok sa ilaha ang teaching strategy sa pag-deliver nako sa teaching demo dili gyud ko nila taga good rating so it's not really my own strength but by the strength of God nga favor po ni God nga i-touch niya ang heart sa nag-rate sa kuha makita nila ang effort nako og sa blessing sa Ginoo nga giunsa nako pag-deliver. So by the grace of God nakakuha ko og perfect 25 sa duha ka evaluators ato nga day which is mo na siya ang highest score na pwede nimo ma-achieve. Isa lang na siya sa daghang criteria katong nag-career progression me the past few days. Lahi pa tong sa education, sa mga seminars and speakership nako. Lahi po tong sa demo lang, demo teaching which is 25 items to siya, ay 25 points. Yeah, thankful jud kay ko sa Ginoo nga katong hapit na ko mo give up kay naluyan na gani ko kay daghan jud kay siya giagian, daghan kay mi giagian ato nga time. Pero giremind ko sa Ginoo na demo lang didto nya salig sa ko nga ang strength na ako ang strength nga gikan sa ko ihatag gyud nako nimo. So adto lang dito ka kay human naman kasama PowerPoint. Kadlawon maguto mga 5 ay dili mao 5:30. Kadlawon to siya nya mo demo ko pagka 7:30 AM sa cluster nya color daluyan na good kaayo ko. Pero nahuman ako Lord sa PowerPoint o sa lesson plan. Unsa man kaya pa nato niya. Then God's, kulbaan magukulord anak ko niya. Then God speak to my heart na it's not by your strength. Nya nag-worry maguko ato kay basig dili favorable sa judges sa ako ang demo ba basig dili sila agree. Pero tanan criteria nga dapat na akong gi-develop din ako sa akong lesson plan. So, yan na sigod sa ko na just go there, rest ka pila ka minutes, then take your breakfast, then go there. Face them. Yung exam, pamagod ko pagkahapon niya, naglipog na ko, nahon ako mag-study ko para sa exam or mag-demo na ko karon. So, basta gihimo lang yun ako kung part, then by God's grace na humaragid siya tanan. So, salamat yun kay sa puso, kaligon, gihatag sa Ginoo. Yeah, salamat po sa iyong prayer support. Kabalo ko, bisag wala ko kabalo. During your prayer, during your Bible study, I believe na you also prayed for me. Bisag wala kay ko message inyo ato nga time unsa ako ang whereabouts. But I believe in my heart na nagin mo nagpaluyo sa pag-amko. Kaya na-feel man ako ang inyong prayer support. Kay kung wala po dito og sa support sa akong husband, mga friends na ako, wala, dili na ako to makaya. So, thankful kay ko sa inyong life. Nga kami po, gina-appeal po mo na sa mga pag-ampo. Padayon gyud tag salig sa Ginoo kay nagapadala gyud siya og suporta, nagapadala siya og tabang. Tingalan lang ko, hala, kita ba? Hala, nag-provide si Lord ani kay kato nga time na magud koy gi-correct sa akong lesson plan day ba sa objective number 3. Yan na may accounting office dito sa cluster 5. Nanghit ko nga mag-pray ko. Welcome kay ko. Murag, dali ra kay Hana. Ay, no problem, ma'am. Go. Nag-print dayon ko. Dali ra kay na ako na-edit. Nang last minute na gyud to kay nakita na ako kay nako nakita ba nga dapat yun ako to i-edit ka to nga word. So gi-correct na ko siya. Thankful ko nga ni sugod page 1 naman to.
Thankful kay ko nga na okay gid siya. Salamat sa inyong tanan. God bless us. Amen. Praise God. Glory to our Lord. Salamat sa mga kadaugan Ginoo nga gihatag sa Ginoo. Thank you, Weng. Naapa ba'y mga kadaugan mga takeaway additional kung naapa. Amen. By God's grace ang Ginoo ginagatabang sa ato. Amen. So, to close this, atud mo tas mga pag-ampo. Amen. At ito again sa Ginoo tanan natong mga na-learn this evening. Let's pray. Dalay ko na may gugmao na mga Diyos. Thank you, Lord, for giving us strength, heavenly wisdom. Thank you for giving us your knowledge every day, nga makakuha ming mga learnings, And thank you, Lord, for helping us nga naagid mi spiritual discernment, Ginoong Dios. Nga kung naaming mga dapat himuon, you help us, Lord. Kung naaming dili dapat himuon, ginatabangan mi nimo, di na mo himuon to. Salamat, Lord, because every time we pray, you help us, Lord Jesus, kung sa dapat ang amo ang direction nga ginatahak, Ginoo. And we thank you for the victory every day. Sometimes in our prayers, Lord, di pa namo ma-feel kaayo kung unsa gid ang imong ihatag or na kanus-an na mo ma-receive. But Lord, ma-feel day na mo, Lord, nga kung kami Ginoong Dios na ay kanang pagsinati sa imong balang Espiritu Santo. Ma-feel day na mo, Lord, kung naami kanang pag-dwell sa imong Holy Spirit, Ginoong Dios. Feel din na mo ang success and victory kung naami pagpaminaw pinagi sa mga pag-ampo. Salamat ining tanan, Ginoo. We commit and surrender to you all the victories nga among na-receive o sa tanan pa nga maagian na mo, Ginoong Dios. We believe that we will conquer and we will become overcomer, Lord. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, maatin na sa atong mga prayer request. Okay, si Amor, ang sa imong mga paampuan, Amor, kung na kay mga prayer request. Okay, mag-admit lang. Hi, akong prayer request. Protection kanunay for the whole family, labi na everyday, naglakaw. Then good health. Pinaka-importante jud ang good health ay nakaingon jud ko nga better to have good health rather than kana mga treasures sa kalibutan. Kaya during you that time, kanang even magluto ko, no, kanang maglisod na ko, kay sakit, kaya ako ang ulo, akong likod, akong kalamnan, nakaingon jud ko, mas maayo jud dahil nga kanang kuan, na jud kay good health. But anyway, ang kwarta, makita lang man na. May nga na ba, basta naalang jud kay good health. Mo follow ra jud ang kanang kuan kay basta mulihok lang jud ang tao inubanan sa blessing sa Ginoo sa grasya sa Ginoo makita naman jud ang kwarta kaysa ka nang magkasakit ka. And then hopefully kana akong mga bata kanang magiging gaan sila sa Ginoo kanang kasing-kasing nga kanang obedient kay as in saba jud kay sila ay labi na kanang wala na teacher no ano mo may pulihanay ba. Yeah, pag gawas sa mga teachers, mura na sila kanang nakabuhi sa Wala. kwadra. Oh, maano, mabalak ako kay sa baba, sa room na mo, supervisor's office, tapos principal's office niya. How many times, ginanan ako silang office diya sa principal, office diya sa supervisor. Siyempre, dili lang sila ang maulawan, pati na ako, nga na ba, makasabaan mi, nga na ba, pero so far, wala pa noon ko gikasabaan personally sa principal ha. Pero mabalak ako ba kay unsay maistorya sa principal nga kanang saba kayo sila nya kanang halos everyday jud mo yun ako ma-observe sila na magpatabang kog ampo nga unta tagaan sila kasing-kasing nga obedient. Oo, kana lang, salamat. Okay, thank you more. Si Weng. Um, so, may gabi, no? Sa atong tanan, basta makausap pa. Magpatabang kog pre regarding sa ako ang application for from teacher 3 to teacher 6 nga tagaan kog favor ni Lord nga ma-appeal ako ang name sa list mga 3 months from now yata ma-post na siya sa DepEd Facebook page nila sa diri sa Davao City, hoping that God will grant me a favor sa akong gihangi sa iya about that. And sana katupong tanan teachers nga nag-undergo ato basta na-qualify lang sila o they also
show kanang intention you to deliver services nga nakita po sa Ginoo sana sila po silang tanan nga na-qualify sana i-bless sila sa Ginoo o mahatag sa ilang ilang gipangayo nya. Paampo po ko pareha sa prayer request ni Ma'am Amor. Although ang ako ang room dili man kayo dool sa office of the principal pero pila lang kalakang. Nga mo na akong prayer nga sana always sila mag-follow sa kung saan ginatulo sila ha aron dili ma-call out among section dito sa GCK. Kung maguna every time nga naay mga bata nga badlungon or what i-call out yun na dahil ang section pangalan section so madamay gyud ang advisor pero syempre, naman ko yung sariling schedule, six sections man na, dili man ako sila perminti. Pwede i-monitor, kay nagasulod ko laing nga classroom. So, nag-asa lang yun ko sa leadership sa mga president, o guban pa. Pero kani magong pag-train nato sa mga bata. It's a long process, so dapat dili po ta totally good mabalaka. Unsaon ta sa principal, kay kana sila, pareho raman na nato po, actually, mga worker or mga employees sa DepEd, dili yun nato sila ato ang sa ni direct yun nato nga I mean sila tong direct nga person na accountable ta sila pero dili sila og sila Lauren pa dili sila ato ang pinaka boss and DepEd yun so okay lang na naatay mga ingana nga concept pero not to the point na murag worry kita sa ato ang kuan sa principal gani mo na ang ako ang nadunggan last week sa mo ang faculty room kay worry mo kay sila kana sila sa kahadlok sa principal ba nagala ko ana sila mo sige ba tagkadlok sa to principal no dapat kanang kaupan man nato sila sa pagpanudlo sa mga bata dapat yan tabangan pa nila matutuan nila diba so tama po pero ako ay giisip man ako nga silang personal authority nato ato yun silang ilhon nga kuan kana ato sila tahuro na ya sundo nato ilang kuan niya padayon lang gid ta ani sa atong mga task nga gihatag sa Ginoo niya praying na kani po yung situation sa to sa Philippines kaning billion scandal or kaning problema sa to ang national budget i-pray na to nga matagaan jud justice kaning nagapanghitabo karon sa atong nasod o magtinabangay ang Senate sa paghabol gyud sa mga person nga dapat nilang ipakulong aron matagaan og maayong kuan ang atong generation ba nga there was a time in our Philippine history nga nakulong gyud ang mga dapat ikulong niya. They will give back to the Philippines what they have stolen from all of us. Kana lang, may gabi sa tanan. Okay, thank you, Weng. Si Rose Me, sa imong mga prayer requests. Di sa tanan. Ako gay good health sa kanunay and then protection. Onya sa akong mama po. Ato na ko sa prayers nga ang pagkugit po nga dot sa Ginoo. Kamot po ako papa. Same time, akong mga uncle po nga nasa balatian, labi na nag-dialysis, ako lamay. Akong uncle Bong po nga ang Ginoo tagpuan po ang ilang panginahanglan, labi na gyud sa financial nga bahin. Kana lang, thank you. Thank you, Rose. Si May, ang sa imong paampuan. Prayer request. Sino to si Ako, ay sorry. Prayer request, ang Ginoo magpadayon magiya maguban magpanalipod sa atong heart and mind, ingon man sa ato ang protection sa matag adlaw sa work, ang Ginoo gid magiya nya bisan pa man sa wisdom nga kanunay yun nga ang Ginoo maghatag og wisdom kanato in everything and every decision sa atong kinabuhi nga ang Ginoo gid maghatag og giya kanunay ug bisan pa man sa pagpangalagan nato sa Ginoo nga magpadayon maski unsa man nga mga circumstansya nga mabot sa itong kinabuhi nga ang Ginoo maglig-on, magtabang ka nato. So always mangyod ang ato alang ismudol diha sa Ginoo. Niya magpadayon ang bulaton sa Ginoo, patagaan tagalipay kada sila labi na sa tanan ng mga bulaton, ministry, ang Ginoo gid maghatag og kalig-on, kalipay kadasig kanatong tanan sa pagpangalagat kaniya. Amen. Salamat sa Ginoo katulang. Okay, so mag-ampo ta and let's commit and surrender to our Lord. Mamaliw ko niya, Weng, to close our prayers. Sige, mag-inampo ay kita.
Let's pray. Halang doon may gugmao na mga Diyos. We thank you, Lord. We honor you. And in the throne of your grace, Lord, amo ang ginaampo with confidence. Nga ikaw lang yun ang amo ang sandigan, saligan, o ikaw lang ang makahimo nining tanan. All things work together for good to those who love you. Among ginapray, nga ikaw magatabang kang amor, padayon ka maghatag kaniya provision, protection sa entire family. We pray for your good health every day. We thank you, Lord Jesus, for your loving kindness be upon to them. Padayon ka nga mag-aayo sa ilang mga ubog sipon in Jesus' name. I pray nga tagaan mo siya o kaligon sa pagtudlo, labi na sa mga bata nga naagi uban nga pasaway gyud. We pray nga naagi heart of obedience sa mga kabatanunan karon, mga kabataan, Ginoo nga kanang kabalo sila mag-pay respect sa mga teachers kung sa instructions mag-follow sila. Ginapray na ko, Lord, nga ikaw magtabang bisan pa man sa tibok pamilya ni Amor, nga ikaw mag-provide sa tanan nilang mga pagkinahanglan. We pray for Weng. We continue to pray sa imong favor, maana kaniya labi na sa iyang application for Teacher 6. Hopefully nga mag-grant ni mo, Lord, in your perfect timing. We are praying for all the teachers who are also qualified nga makakuha po sila sa inana nga item, Ginoo. Lord, padayon ka nga magligon kay Weng, kay Pastor Elmer, tagaan mo sila strength and good health every day. Sa ilang mga ginahimo, Lord, himo silang panalangin ngadto sa uban. Padayon ka nga maghatag og heavenly wisdom labi na sa pag-share sa imong mga pulong. Dugang kabaskog sa matag adlaw imong ihatag ngadto kanila. We pray also sa ilahang mga tagsa-tagsa nga family nga they're also healthy and protected. Ug padayon ka nga magtabang, Ginoo, nga tanan nilang mga mga kapamilya, Ginoo, nga naa sila sa maayong condition sa ilahang kinabuhi, Ginoong Dios. We pray that you will bless Philippines kay nakita nimo ang kasamok division. But we pray, Lord Jesus, that you will bind everyone with your love and peace. O kung kunsa man ang dapat himuon, Lord, labi na sa mga tao nga nagahimo gid og dili maayo, justice will prevail. Makaangkon gid og justice, Ginoong Dios, and ikaw na ang mag-igo nining tanan nga naagyod ang kasing-kasing sa katawan nga naa ang kalumog kanang a heart, Ginoong Dios, nga kanang mercy na ay heart nga kanang nagatan-aw gyud for the greater good, for the good of everyone. Kuha ang mga greediness, love of money, and anything, Ginoong Dios, nga works of the devil, Ginoo. We are praying nga naagi restoration labi na sa institution, sa mga law, and naay ka ng leaders nga kanang magtinguha pag yun o kanang naay integrity, Ginoong Dios, nga gikan kanimo. I pray, Lord Jesus, that you will always help your people, Lord, to become the person that you have called us to be, Lord. And we will continue to pray for one another. Labi na sa among mga kaparintihan, nga wala pa diha kanimo, mga kaibigan namo, ang among mga batchmates nga wala og layo pag diha kanimo. We pray that you will help them, Lord, nga magduol, magdangop sila kanimo sa dili pagidulay ang tanan. Nga daghang pagpanahon ug oras, Ginoong Dios, nga musangpit sa imong pangalan. Padayon ka nga magligon kay Rosemary ug sa iyang entire family, mga anak kay Doc Art. I pray for your protection and provision, that your Holy Spirit, Lord, will be upon to them. And ubanan nimo kanunay ang ilang mga pagkinahanglan, nga ikaw magpatagbo niini. We pray for your guidance, Lord, sa tanan nilang mga paghimuon. Si Rosemary sa iyang pagbake, padayon nga kusog kabas kung manaka niya, si Doc Art sa iyang pag-eskwela, at the same time sa iyang pagtudlo, and their family, Lord, sa mga bata nga ikaw, Ginoo, magtabang, Ginoo, nga hiusahon gid mo sila sa pagpangalaga diha kanimo. Inaampo na ko iyang mama, iyang papa, yung mga uncles nga tagaan nimong maing lawas, kaayuhan ngingpit, Ginoo, kay Uncle Amay niya, si Uncle Bong, manpod sa iyang auntie, sa iyang mga parinting nga naibalatian, Ginoo. We pray for bisan pa man kang Chloe, kang Jai, kang Jo. We pray, Lord Jesus, that you will give them good health and daily provision, Ginoong Diyos, imong ipatagbo ngadto kanila sa tanang aspect sa ilang kinabuhi. We pray for me, panayin mo siyang hatagan og guidance and heavenly wisdom, strength sa matag adlaw sa trabaho, himo siya nga panalangin ngadto sa uban, padayon ka nga magligon nga
Magpadayon niya yung pagpangalagad, pagsimba, paghatag, pasidungog diha lamang sa imong pangalan. We give you praise, Lord, sa mga kinahanglan sa matag sa Ginoo, sa among mga lakaw sa matag adlaw bani kami nga wala gyud mga buhat sa kaaway nga makahatag ka sa amo kanamo kun dili Ginoo panalipdi kami pinagi sa imong hamili nga dugo Ginoong Dios. And help us, Lord, that whatever desires that we have in our heart, let your will be done. We surrender to you alone. And this is all our prayers. In Jesus' mighty name we pray. Akong yatagang weng ang closing sa atong mga pag-ampo. Yes, let us pray. Our most gracious and heavenly Father, daghan kay salamat, O God, sa madagayaon kaayo nimong kaayo, gugma, grasya, o panalangin ka namong tanan. Nagpasalamat mi, nga hantod karon gitugot nimo nga kami, buhi, o nadawat ang mga favor nga gusto nimo gipaabot sa mga. Lord, kung isa-isahon na mo ang imuhang mga panalangin, dili good enough ang pila lang ka pages sa paper nga mong masulat because from the very beginning of time, you have been so good to us. As the song goes, oh Lord, the lyrics of the song that says, you are so good. Lord, we continue to trust, we continue to ask you, oh God, to strengthen all our faith. We continue to ask you, oh God, to empower each one of us, oh God, to fulfill the task that you have given to us. And even, Lord, kaning mga big life lessons nga mo ang na-discover karong gabi una, sama sa kailangan na mo nga maging obedient, maging trustful kanimo bisag na yung mga time nga dili na mo makabot ang mga gina-desire na mo, Lord God, na which pakita na mo sa Deuteronomy 3:23 to 27. Thank you kayo Ginoo nga bisag wala nakasulod like kay Moises bisag wala siya nakasulod sa lupang pangako Ginoo. Ug wala nimo to gitugutan. Gipakita lamang nimo kaniya sa layo sa malayo. And amo ang lesson nga nakuha diri Lord God usahay dili nimo ginahatag sa amo ang gusto namo. Pero gihatag nimo ang mas makaayo sa amo. Ay gikan sa imong mas gikan sa imong kaubuton og sa imong original plan Lord God. And kung unsa man tong mga life lessons pag yun mo ang ma-discover about ni ana nga story or account of in the Bible, we pray Lord God nga amo agin ning deepen pag yun amo understanding nini. Kung wala na mo makuha Lord God usaya mga prayer request, tagay kami heart na dawaton kini o among tuuhan nga naa pa jud kay mas daghang pang better plans nga imong gusto ipadayag ka namo. Magpasalamat kami sa mga, padayon kami magpasalamat sa mga answer nimo nga no. Kay tungod kani siya, imuha po ning usahay protection ka namo. O usahay bao po ni siya ang mga way nimo Lord God nga tudluan mi mga mas importante pang mga bagay. Nga tabangin mi Lord God padayon mi mag-trust sa imuhang kahum, mag-trust mi sa imuhang word nga i-recognize na mo kanunay ang imuhang adlaw-adlaw nga provision. Kaming tanan Lord God, giusa ni Gay ang mga prayer request of thank you in a very special way imo kining i-grant ka nam. And even sa Garcia family, Lord, nagapangaliyo po kami, nagahangyo kami. Di ka silang padre di pamilya, antod silang mama, silang mga brothers and sisters, Lord God, nila Gay og May, and even silang mga churchmates, sa mga works ngayong gihatag sila, Lord God, mga ministries, we pray na i-bless nimo ang works of their hands, O Lord. We pray that they will see the beauty of the result of everything that they did for you. Dili man nila makita ang kinatibukan this time, but in the coming generations, Lord God, they will see the importance of doing your work, O God. Like us, kung wala po yung nag-reach out sa mua ng mga missionaries, mga Bible study leaders, wala siguro po may ay sure kami nga wala gid po may nakasinati sa life nga amo ang nasinati karon, a life of worship, a life of sharing the good news to others, a life of trusting you. And Lord, whatever blessings nga gusto pa nimo ihatag kay may o kagay, spiritual, financial, spiritual aspect, relational aspect, thank you Lord in your special time that you will grant them all according to your will and purpose. We entrust everything unto you, Lord God. Bless the family of Ma'am Amor, Ma'am Rose, kami tanan, ug sa tanan mga batchmate, wherever they are, may they
feel your presence, oh God. May they receive your instruction, Lord God. Bless din mo ang mga batchmates sa Crossing Biabas Batch 2001. And I pray, Lord God, nga they will also seek you. They will also read your holy word. They will also sing songs for you, O Lord, because you deserve, because of your faithfulness and goodness to our lives, O Lord. Sa mga pagpangatulog karong gabi una, tabangi kaming tanan, nga mahiluna ang mo ang mga bulaton, una pa magsugod ang adlaw ugma. Nagaampo kami, Lord God, tomorrow morning. Help us to enjoy the day, have fun, at the same time, give our best service to others and to you. And may you be glorified, and people will acknowledge that there is a God that we are serving because we do things according to your will and purpose. We love you, oh God. Bless us all. All these things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maayong gabi. Amen. Praise Salamat God. kaayo. Maayong gabi. Thank you, Weng, Amor, Roseme, and May. God